Ngayon po, nais ko pong mag-share sa inyo this afternoon, katulad na nai-share ko rin kaninang umaga. I do believe that God has something for you in store and that you need to receive. And that's also another thing na dapat ninyong i-pursue ngayong taong ito. Learn to receive impartation, not just listening to a sermon. Can you say amen? Dahil ang sermon is just sermon. Sinesermonan ka. Iba pa nga ang konotasyon ng sermon eh. Sinesermonan ka na naman ng nanay mo, no? No, but it's more than just a religious preaching or information that you receive. It's impartation. At mayroon kang natatanggap by learning, you catch by learning, or you are being trained by learning, but you are also catching impartation. Sapagkat more than just receiving information is impartation. Babasahin ko lang dito sa Romans chapter 1 verse 8. It says, "First, I thank God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world." That means that you are well known. Your people knows you, and they are testifying about your faith. Verse 9, "For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers." There are people who are praying for you. Pastors are praying for you here. We always remember you in prayer. In fact, there's a prayer time for network churches every Thursday, no? Tuesday, okay? We are always praying for you, and that's our heart. In fact, nagkaroon din po ng prayer and fasting week ang Alabang, and part of that day is praying for the network churches. So without ceasing, we are praying for you. Verse 10, "Making requests, if by some means now at last I may find a way in the will of God to come to you." Verse 11, "For I long to see you, that I may impart." Sabi nga po natin, impart. That I may impart to you some spiritual gift. So, man of God, servant of the Lord are anointed to impart. And we impart by teaching the word. We impart by praying to you. And you receive impartation by recognition ng anointing na nagtuturo sa inyo. Again, pwede akong mag-lecture dito. Pwede akong, katulad nung, merong isang popular na nasa YouTube na kuwan parang lecture type sa isang gathering, kung ano-anong topic ang pinag-uusapan. So lecture, pwede naman yon, pero more than a lecture is a spiritual impartation. Kaya kapag kayo'y nire-recognize nyo yung anointing na yun from a man of God or from a pastor, from a shepherd, and whatever gifts of that person is, you are actually receiving spiritual things in your life. It's actually an impartation of covering, protection, wisdom, declaration of God's promises. That's what's happening with impartation. So sabi ni Apostle Paul, gusto kong pumasyal sa inyo. Kasi more than just writing a letter, gusto kong physically mag-impart sa inyo. At ano yung kanyang ini-impart? That I want to impart spiritual gift to you. For what reason? So that you may be what? Established. Upang kayo ay mapatatag. Yan po ang dahilan kung bakit, we're taking time also to schedule kahit papaano ang pagpasyal dito sa New Life Tanza. Because we're praying for you and we believe that our presence helps you a lot. Hopefully in Jesus' name, no? Hopefully that you are being established. Hopefully that you are being encouraged. Because that's all the pastors here, they are called into that. The church is a place of gathering and God send giftings. Ang mga pastor at mga ministry gifts, ang tawag po doon ministry gifts, yung mga pastors, yung apostles, yung evangelists, yung mga teachers, regalo sila sa church. Pinadala sila sa church because they want you to be established. So you receive that.
You know? And then sabi nga rito, that I may encourage together with you. So hindi lang naman kami ang nag-i-impart, pati kayo nag-i-impart sa amin. So you see, there's a mutual impartation. We are encouraged by witnessing your growth and your passion unto the Lord. We are encouraged by what God is doing, yung mga pinapakita ng Panginoon na gagawin niya dito sa Tansa. So all of us are being encouraged. So it's both ways. I impart to you, you are encouraged. I see your growth, I am encouraged. So sabi niya rito, that I may be encouraged together with you by mutual faith, both you and me. So that is why this year, I believe that you need to focus more on receiving impartation. Can you say amen? Sino man na nakatayo dito, no? At of course, I know, the pastors and leadership here knows how to filter kung sino yung tatayo dito, ha? Alam natin na tinawag sila ng Panginoon na nakatayo dito. And every time they preach and they teach, look after the giftings and not the person. Look after the impartation and not the ability of eloquence. Ang galing niya magsalita, napaka-charismatic niya. Yun ang gusto ko. No? Ay, medyo wala kang marireceive doon. Look for the Holy Spirit that will speak to you through that person. Kaya nga, when you come to church, pray that you will receive from the Lord and not from that person. Can you say amen? Pray for your pastors, preachers and teachers and leaders. Because when you pray for them, you are actually pulling from God through them. Dahil ayaw ninyo na kayo ay tatanggap lang sa tao, gusto ninyong tumanggap mula sa Panginoon. Can you say amen? So hindi lang kayo basta nakaupo at sinasabi yung sige nga, prove mo sa akin kung gaano kagagaling mag-preach, no? At kung gaano ka kagwapo, dapat gwapo ka para... Nakakatulong ng konti yung gwapo, no? Pero wala pong kapangyarihan ang pagiging gwapo sa pag-i-impart ng anointing ng Panginoon. Tanging ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Can you say amen? Because what you need is not the opinion of man, but the impartation of the Spirit of God. What can make your life stable? What can make your life successful? What can make your life being protected is by the Spirit of God. So that's something that you need to receive. So this afternoon, I pray that you're receiving. Can you say amen? No? Meron akong gustong i-share this afternoon. It is the same theme that we are flowing right now in the main. And I'm so glad that you are flowing. Kahit hindi tayo kasi hindi namin dinidikta ang mga network churches. O ganito ang inyong watchword for the year. But you have to catch by the Spirit. You have caught by the Spirit, Pastor Peter, and all the pastor here. Kasi ang watchword for the year sa Alamang, sa New Life Main is being anchored. Anchored, di ba? O, anchored. Hindi yung anchor butter, no? At saka yung anchor milk, no? Anchored. Angkla. Amen. Ibig sabihin ay naka-angkla ka. Ano ang anchor? It's yung angkla ng isang barko na kapag nakatigil yung barko, kinakailangan siyang naka-stable. Na kahit na siya ay hanginin, stable pa rin siya. And that is what God is wanting us to receive this year. Hold on, sabi nga ninyo, di ba? That's your watchword, hold on, or anchored in two places. And today, I would like to share that to you. In promise and in presence. You have to be anchored in promise and in presence of God this year. In fact, this year we believe, as what Sister Shadi shared, we believe that this year is the year of God's presence. It will be so tangible in every services, mga kapatid, and that miracles and signs and wonders will be so normal in Jesus' name. Kaninang umaga nga, nagpapatotoo sila dahil every Tuesday, meron kaming ministry Kingdom Advance na they're praying for the sick. Every Tuesday, mga pumupunta doon, umaten sila ng service. And there's this person who's about to be amputated. Talagang puputulan ng paa. Dahil diabetic siya. Naka-wheelchair siya nung pumasok doon.
naglalakad siya nung lumabas doon. Dapagkat siya hindi na sumasakit yung kanyang paa, biglang gumaling at biglang lumakad at hindi na puputulan ng paa. Can you say amen? There's a lot of miracles actually. Napakaraming miracles. So I believe that miracles will be just normal in our services. Can you say amen? Nag-worship pa lamang tayo, makikita na natin yung pinaka-presence ng Panginoon. So tangible in our presence. Can you say amen? And one more also. 1 Timothy chapter 3, verse 1 in the Amplified. But understand this, that in the last days, dangerous times. Sabi nga po natin, dangerous times. Dangerous times of great stress and trouble will come. Difficult days that will be too hard to bear. So, medyo hindi po ako nagbibigay sa inyo ng doom and gloom prophecy. Sinabi na ng salita ng Panginoon yan. And we just sense that this year, in the world, something is going to happen. In fact, even the geopolitical situation and environment right now, it's almost so ripe for World War III. With all the, mga potentials of wars and rumors of wars. Sabi nga ng isang politician sa UK, yung dating, I think it's a foreign minister, he said that just a small spark, there can be a world war. So there will be something that will happen this year. The world is getting darker, mga kapatid. And it's expected. Now, I'm not trying to sow fear to you. I'm just saying, God's people will be protected during these days. Can you say amen? Kaya ito sinasabi ng salita ng Panginoon for you to understand that you need to be at the right place at the right time with the right heart and the right positioning. Can you say amen? Huwag po kayong umalis sa lugar. Sabi ko nga kaninang umaga, noong tagtuyot, nung panahon ni Joseph, inilagay ng Panginoon ang kanyang pamilya sa Goshen. At ano pong ibig sabihin ng Goshen? It's a prosperous, protected, provided land. Panahon ng tagtuyot na umaani sila ng napakaraming pagkain, ni bangaw hindi makapasok sa lugar nila sapagkat kinocoveran ng gloria ng Panginoon ang lugar na yon at ang tagtuyot during that time, the famine, did not affect them. I declare that this year you are placed and positioned in the Goshen of the Lord and you are protected. God will provide all His needs over you. Marami pong nagsasabi, even in the economy, something will happen this year that it will collapse. That's dangerous. And so, the only stable that God wanted you to be is in His place, in His move. Wala pong iba tayong pupuntahan kundi ang presensya ng Panginoon. So, you have to be anchored in two places, the promise and the presence. Hebrews chapter 6, verse 13. Let me read in verse 13. For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself. Can you imagine that, ano? Wala siyang mas mataas sa kanya na pwede niyang take-outan, di nag-take out na lang siya sa sarili niya, no? Kasi walang mas mataas sa kanya eh. Why? Because He wanted to make sure that whatever He promised, He will do it. Kasi yung salitang promise or covenant, berit in the Hebrew word, is cutting. Sa Old Testament, pagka ikaw ay gumawa ng covenant, kukuha ka ng mga hayop, hahatiin mo sa gitna, mula ulo hanggang sa pinaka-paa niya, hahatiin mo yon, paghihiwalayin mo sila, baka, kambing or lamb, hahatiin mo sa gitna, tapos kayong dalawa na nagbibigay ng pangako sa isa't isa, lalakaran ninyo. Sa gitna, noong pinaghating
ang mga hayop na yon at nagdideklara kayo na anuman ang nangyari sa mga hayop na ito, kapag hindi tayo tumupad sa pangako natin, tayo ang hahatiin. Ganon ang ibig sabihin nun. Remember, God asked Abraham to get an animal. So remember that, the story? Sa book of Genesis, get an animal, cut it into half, and I will make a covenant with you. Gumawa ang Panginoon ng ganon. Okay? So, ibig sabihin, pag hindi tumupad ang Panginoon, ang Panginoon pa. Kailan naman siya hindi tumupad sa kanyang mga pangako? Can you say amen? Pero kapag, sabi niya, pag hindi ako tumupad at ako'y nangangako, hatiin mo ako sa gitna. That means that I will destroy myself if I will not fulfill my promise to you. How sure that promise is. So ano ba yung promise niya? Sabi niya doon, surely. Sabi nga po natin, surely. Isa pa po. Surely. Isa pa. Surely. Ano ibig sabihin ng surely? Tinagalog nyo lang no? No. Ibig sabihin ng surely? Surely. Hindi Shirley. Sino po ang Shirley dito? You are blessed if you are Shirley. But surely God will bless you. Can you say amen? Ano sabi niya? Surely, blessing I will bless you. And multiplying, I will multiply you. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Woo! Wow. Nanumpa ang Panginoon at ang kanyang panunumpa ay sigurado. Pagpapalain kita. At ikaw ay magmamultiply, ikaw ay mag-i-increase, ikaw ay magpa-prosper, at gagawin ko yan. Hahatiin mo ako pag hindi ko ginawa yan. Yan ang... Wow! Can you imagine the creator of heaven and earth? The God of universe? The one who created everything? Made a promise to you? Ewan ko lang kung hindi pa kayo nakontento dyan. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Marami kasi sa atin, hindi alam or hindi alam or hindi sigurado kung totoo ang sinasabi ng Panginoon sa Kanya. Mga kapatid, napatunayan niyo kung paano kayo pinagpala ng Panginoon itong mga nakarang taon. Nakita niyo kung paano kayo iningatan ng Panginoon sa inyong mga buhay. Can you say amen? Pero anong sabi ng Panginoon? Marami ka pang hindi nakikita. Marami pang blessings ang darating sa iyo. Marami pang promotions ang darating sa iyo. Huwag ka lang sumuko sa iyong paglalakbay. Can you say amen? And so after he patiently endured, kinakailangan mo lang talagang maging mapagpasensya. He obtained the promise. For man indeed swear by the greater, and an oath for confirmation. For them, an end of all dispute. That's God determining to show more abundantly to the heir of promise. Sino po rito ang mga tagapagmana ng Panginoon? Can you say amen? Ikaw ay tagapagmana ng Panginoon. Hindi ka man tagapagmana ng hacienda, pero mas maganda, mas malaki at mas malaka, mas maganda ang nangangako sa iyo, yung gumawa ng hacienda. At yan ang ating Panginoon. Can you say amen? Heirs of promise, the immutability of His counsel, confirm it by an oath. The two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation who have fled refuge to lay hold of the hope set before us. This hope, sabi nga po natin, this hope. This hope, we have an anchor of our soul. Sure, both sure and steadfast, which enters into the presence behind the veil. So ibig sabihin, dapat mong iangkla ang iyong kaluluwa ngayon, ang iyong pananampalataya doon sa pangako ng Panginoon. Dahil may mga pagkakataon na minsan ay
yung emosyon mo minsan. Dinadala ka ng emosyon. Kanina, umiiyak ka, ngayon tumatawa ka. Bukas, humahalak ka, kinabukasan, naghuhagulhul ka. That's emotion. But you will not decide by your emotion, but you will decide by your spirit and by the promise of God. Can you say amen? Dapat napaka-importanting, kaya wag po kayong magdidesisyon pag kayo ay emotional. Dahil hindi po stable ang inyong desisyon kapag kayo emotional. Mga bagay na hindi ka dapat nagdidesisyon, mga major decision making, ikaw ay pagod, huwag kang magdesisyon. Ikaw ay galit, lalong huwag kang magdidesisyon. Di ba? Ikaw ay puyat, matulog ka muna bago ka magdesisyon. Di ba? Ikaw ay gutom, kumain ka muna. At ikaw ay magdesisyon ng tama. Ano sinasabi ko rito? There are times that you are not stable. Don't make any decision. But God's promise is stable. That's the safest place to decide the promise of the Lord. Can you say amen? It has to, you put your anchor into that. Sa salita ng Panginoon. Hebrews chapter 4, verse 12 to 16. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. So ang salita doon ng Diyos ay isang buhay. Sabi nga po natin, buhay, mabisa, matalas. Hindi lang po siya basta a bunch of information or knowledge that you get. Hindi lang siya ancient literature na iyong binabasa sa iyong kapanahunan. Hindi lamang siya mga letra at grammar at sentences na iyong binabasa. They are spirit and they are life. Kaya nga ang Bible is more than just a book. It's a spiritual force that whenever you believe and whenever you declare, it will change your situation. The power of the Spirit or the power of the Word of God is being used by the Spirit so that it will invade, change, and destroy stronghold in your life. Kaya napaka-powerful po ang declaration. Ano ang mga salitang binabanggit mo at sinasambit mo ito mga huling araw? Ano ang iyong dinideklara sa taong 2024? Mahirap na naman ang buhay. Wala na naman tayong pag-asa. Kawawa naman kami. Mga kapatid, wag lang pong magdeklara ng kung ano-ano na siyang sisira sa buhay mo. Can you say amen? Sino po rito ang mananampalataya sa salita ng Panginoon? Kumuha kayo ng pangako ng Panginoon sa iyong sitwasyon at yun ang ideklara mo sa buhay mo. I promise you, God has a promise for you. This year, specific verse, take a specific verse. Nakukuha mo yan sa devotion, sa prayer time. Panginoon, ano ba ang word na aking panghahawakan this year? And that word will be my focus. That word will be my declaration. And you know, the more that you declare the Word of God, the oracles of God, it is the same Word that created heaven and earth. Because the Spirit of God will use that Word to create something over your life and over your destiny. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So kaysa magsasalita ako ng mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta, nandiyan po ba kayo? Ideklara ko na lang ang salita ng Panginoon. Pag ikaw ay nakakaharap ng mga pagsubok, huwag mong kalilimutan yung ipinangako ng Panginoon. Kaya nga napaka-importanting tignan mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong taong ito. So ito ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinmang tabak na may 2 talim.
tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito. Sineseparate kung ano ang emotion, your soul realm, doon sa spirito, your spirit being. Kasi yung emosyon mo, may opinion. Nandiyan po ba kayo? Pero yung ikaw na spirito, may katotohanan. Sapagkat ito yung may connection sa Diyos. Huwag mong palaging sundin at diktahan ka ng emosyon mo. Lagi kang tumanggap ng pagkilos ng Panginoon sa espiritu mo. Sabi sa Romans chapter 8, God is witnessing to your spirit, by the Spirit, that you are a child of God. He's not actually witnessing over your soul or your flesh. He's talking to your spirit. And that spirit is the one who can receive spiritual things. So pinaghihiwalay yon ng salita ng Diyos. Bibigyan ka ng salita ng Diyos at sasabihin sa iyo ng salita ng Diyos, yan ay emosyon. Di ba? At sa emosyon na ito, hindi stable ang decision mo rito. Ikaw ay galit, magpatawad ka. Hindi ako magpapatawad kailanman. Panginoon, siya ang gumawa ng masama sa akin. Ako ang nasaktan, ako ang sinira, ako ang pinahirapan. 'Di ba? Laging ako yung salita niya, no? Ano sasabihin sa iyo ng salita ng Panginoon ng Banal na Espiritu? Huwag kang bahala, ako ang bahala sa iyo. Can you say amen? Kasi minsan, tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu. Sinasabi ko nga kay Pastor Peter kanina nag-uusap kami. Ang salita ng Diyos ay parang espada. Sinisira ang gawa ng kaaway. Pero parang scalpel. Alam niyo yung scalpel, yung pang-opera. Okay? At itong pag-oopera niya, hindi mo nararamdaman, inaayos na ng Panginoon ang puso mo. Meron na siyang tinatanggal ng mga bara-bara sa puso mo, mga bara na, mga taba, at kung ano-ano pang, mga taba ng hindi mapagpatawad, mga ugat na kung saan ay laging galit. Patanggalin natin ito. Yan. Yan. Ang maganda dito, ang Panginoon pang nagturo, sabi ko nga, pinong-pino at may pagmamahal at may pagpapatawad. Sasabihin sa iyo, anak, mahal kita, pero dapat ituwid mo ito. Nandiyan po ba kayo? Hindi ka i-condemn ng Panginoon. Wala sa salita ng Diyos ang spirito ng pagkundina sa iyo. Iniligtas ka nga niya eh. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw ay maligtas. Upang ikaw ay hindi nahatulan. So kung ikaw ay tinuturuan ng Banal na Espiritu, sumunod ka lamang. At yan po ang gagawin ng Panginoon ngayong taong ito. May mga bagay na ituturo sa iyo ang Panginoon, didisiplinahin ka ng Panginoon. Sino po ang handa ng madisiplina sa salita ng Panginoon? Gusto ko mo sabihin sa inyo, hindi po nagdidisiplina ang Panginoon sa pamamagitan ng sakit, hahambalusin ka ng kahirapan, pagagapangin ka sa gutom, kaya tuturuan ka ng Panginoon. Hindi ganon ang plano ng Panginoon para sa iyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kaaway ay dumating para magnakaw, pumatay, at sumira. Yun ang trabaho ng kaaway. Kaya wag niyo pong anong tawag nito? I-subscribe, isisi sa Diyos, Panginoon, nagka-cancer ako. Ano ang itinuturo mo sa akin? O, di ba? Hindi po ganon. Ang cancer ay isang sumpa. Inire-rebuke natin yan sa pangalan ni Jesus at may kapangyarihan ng Panginoon na pagalingin ka in Jesus' name. Ang tanging sasabihin niya sa iyo, magpatawad ka. Maalala mo yung kapitbahay mo na sinigawan mo dahil sa kanyang aso. Balikan mo at magbigay ka ng biko sa kanya. At sabihin mo sa kanya, brother, I'm sorry. Namura kita. Ang ingay ng aso mo no? May ingay, hindi ko nilasan, nilagyan ko ng bitch.
Hindi ako makatulog kasi, alam mo naman, nasa BPO ako. Panggabi ako, pag natutulog ako ng tanghali, ang ingay ang aso mo. Pero, ano sabi ng Panginoon? Balikan mo yon at humingi ka ng tawad. Ngayong taong ito, may encounter nyo yon sapagkat gusto ng Panginoon na managana ka sa buhay mo. Can you say amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hi, hallelujah. Sabi nga rito, verse 13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya. Mga kapatid, hindi ka pwede magtago sa Panginoon. Lalong-lalo higit ang banal na spirito. Alam niya kung anong iniisip mo. Ngayon pa nga lang kinukorek ka na ng Panginoon Hindi po ba? Hindi kaya? O, di ba? May mga nire-remind na sa'yo na dapat mong gawin itong linggong ito para mapaayos ang iyong buhay. Can you say amen? Ngayon pa lamang ay sinasabihan ka ng banal na spirito, makinig ka kay Pastor Edwin, ha? Para sa iyo yung mensaheng yan. Inakausap kita ngayon, di ba? Meron pong mga bagay na kung saan ay alam ng banal na spirito at sa kanyang pagmamahal sa iyo, sa kanyang nais na ikaw ay maging pagpapala or mapagpala ngayong taong ito, may mga bagay na dapat po nating ayusin. Amen? Are you willing? Are you willing for breakthroughs? Can you say amen? Willing for increase and prosperity? Amen? Then we're ready to be corrected by the Spirit of God. We're ready to be anchored into the promises of God. Walang nilalang, sabi nga rito, na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya at atin itong pagsusulitan. Sabi ko sa mga estudyante nung tuturo ako, alam niyo po bang ang inyong anointing ay nakakonekta sa inyong private life? The magnitude or the force of your anointing comes from the place of how integrous you are in your private life. Sapagkat alam ng Panginoon kung anong ginagawa natin. And so what we need to do is to guard our heart. Protect our heart and we're ready to be corrected by the Lord. Amen? Can you say amen? Ang maganda sa Panginoon, hindi niya kaagad ikaw anong tawag dito? Binabatukan. Ikaw kasi, yan. O kaya, lagi kanyang, kinukondem. Ganyan kasi ka, ganyan kasi. Di ba? Hindi ganun ang Panginoon natin. Can you say amen? Lagi niya tayong tinuturuan. Nadapa, bumangon ka anak. Give you another chance. Tayo ulit. Nagkamali ka, learn from the lesson, patuloy ulit. Basta ang heart mo ay laging bukas sa Panginoon. Anong pagkakaiba ni Saul na hari ng Israel at ni David na naging hari din ng Israel? Si Saul nagkamali pero hindi niya hinanap ang lugar ng pagsisisi. Lalong nagkamali rin si David. Pumatay at nangalunya. Pero nasumpungan niya ang lugar ng paghingi ng tawad sa Panginoon. At yun naman ang tinitignan ng Panginoon sa atin. Hindi niya tinitignan na tayo ay perpekto. Ang tinitignan niya ay ang ating puso'y handang magpaturo sa Kanya. Can you say amen? Hallelujah. Nais mo ilagay niyo ang inyong mga kamay sa inyong mga puso. Gusto kong ipag-pray kayo. Panginoon, handa po kami magpaturo sa inyo. Salamat po dahil mayroon kang magandang plano sa buhay po namin ngayong taong ito. Nais namin na sumunod sa kalooban mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Sa inyo po yan. Pangalawa, dalawa lang po naman ang puntos ko ngayong gabing ito. Kasi marami pa naman po tayong pagkakataon na pag-uusapan patungkol po sa anchored or hold on, presence. So you anchor your life into the promise, you anchor your life into the presence. In fact, yung binasa nga natin sa Hebrews, sabi niya rito, this hope that we have as an anchor of the soul,
both sure and steadfast, Hebrews chapter 6, no? And which enter into the presence behind the veil. That means that our anchor should be connected to the presence of God, not to what is happening around the world. I tell you, this year, you will hear and you will watch this heartening news. Don't be swayed. Huwag po kayong magpapadala. Lagi kayong dapat nakaangkla lang sa presensya ng Panginoon. May mga bagay na maririnig kayo na matitigatig ang inyong paniniwala, pero huwag po kayong bibigay sapagkat ang presensya ng Panginoon ang siyang mag-iingat sa inyo. Amen? Exodus chapter 33, verse 7. Nakaugalian ni Moises. Sabi nga po natin, nakaugalian. Maging habit po natin. Yung katulad ng ginagawa ni Moises, na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo at tinawag niya yung toldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Pag sinabi ba nating tipanan, ano naalala niyo? Sa lumang simbahan, di ba? May kantang yun, di ba? May tipanan tayo, di ba? Di ba, Pastor Cheng, di ba? Mga tipanan kayo, di ba? It's a place of intimacy and relationship. It's a place where it's exclusive between you and the Lord. So nakaugalian ni Moises na ganun ang kanyang gawin. Magtayo ng tabernakulo sa lugar na malayo-layo sa tao. Malayo-layo sa mga ingay. At tinawag niya itong toldang tipanan. Ngayong taong ito, ang dalangin ko, magkaroon kayo ng toldang tipanan sa Panginoon. At huwag po kayong masyadong napapasilo sa anumang mga bagay na inyong nakikita. Bagkos, mamahinga po tayo sa ating pakikipagniig sa Panginoon. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. At tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang mga tolda at tinitignan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ang toldang tipanan, ang haliging ulap, that's the presence of God, that's the glory of God. At mula ro'y nakikipag-usap sa kanya si Yahweh. Nakikipag-usap si Yahweh sa kanya. Sino po rito ang gusto makarinig sa boses ng Panginoon ngayong taong ito? Maglaan po kayo ng toldang tipanan sa kanya. Amen? Pag sinabi kong toldang tipanan, wag naman po yung mag-camping na kayo sa labas at mag-ermitan yung nakupo kayo. Yung po ay figurative speech na ibig sabihin, meron ba kayong prayer time during the day? May devotion time ba kayo? Ano pa yung pinakamagandang oras para sa inyo na wala kayong ibang ginagawa? Tinatapon nyo sa basurahan ang inyong smartphone at hindi nyo muna tinitignan kung sino yung mag-Facebook at nagso-social media at wala kayong ibang talagang ninanais kundi ang presensya ng Panginoon. Pumili po kayo ng magandang oras. Ang iba, hating gabi, bago matulog. Ang iba naman, madaling araw, pagkatapos matulog. Ganun po ang oras ko eh. Habang naghihilikan ang aking mga kasama sa bahay, tuwang-tuwa ako sapagkat tahimik ang lugar. Parang contradictory yan, naghihilik tapos tahimik, ano? Pero yun po ang aking pinaka-time. Mga around 4, 5 o'clock in the morning, that's the best time for me. Just to talk to the Lord, pray for my family, pray for the day, pray for what God is wanting me to see this day. Not the whole year or the next century, not this day. Ngayong araw na lang na ito. Pray for protection and covering. Pray that the angels of God will surround us. Pray that the wisdom of God will be upon us. The Spirit of the Lord is upon us and we are anointed to preach the gospel and to bring good news to people. Always declare that every single day. What is your best time? Kailangan nyo yan ngayong taong ito. Sabi ko nga sa inyo, maraming mga kwento o mga balita na matatanggap kayo. Pero ang presensya ng Diyos ang magpapatatag sa inyo. Meron ding lugar, katulad dito, sa church. Make your time to come to church. Kung may prayer time, join. Kung may fellowship, join. Listen to the Word.
always received from God because He wanted to talk to you. Can you say amen? Verse 10. Kapag nakita ng Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at do'y yumuyuko at sumasamba. Ang pakikipag-usap ni Yahweh, tingnan niyo po ito ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay ano? Harap-harapan. Grabe, no? Tulad ng pakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Ganyan katindi kung makipag-usap ang Panginoon. Di siya nakikipag-usap sa malayong lugar. At maririnig mo ang kanyang boses, Edwin, naririnig mo ba ako? Hindi na. Dito. Ito ang trono ng Diyos sa puso ko ngayon. Dito siya nakikipag-usap. Nakikipagniig sa inyo. At sabi rito, pagkatapos si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang kanyang assistant, ang kanyang lingkod. Alam niyo po bang may mga taong hindi pa satisfied na ma-witness ang presence ng Panginoon, gusto niya pang magbabad sa presensya ng Panginoon. Kahit na wala na yung mga leader niya, kahit wala na yung mga pastor niya, hindi. Gusto kong tumigil dito sapagkat gusto kong makilala ang Panginoon. Ano? Hinihigop daw, sabi ni Pastor Cheng. No? Talagang ina-absorb or talagang gusto niya pang maranasan. This year, be passionate to the presence of God, but because that will be your strength for this year. Can you say amen? At sinabi ni Moises kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi nyo sinabi kung sino makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, sabi ni Moises sa Panginoon, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay sa inyo. Anong sinagot ng Panginoon? Verse 14. Sasamahan kita. Sasamahan kita at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Get that, catch that. Yan ang sasabihin sa iyo ng Panginoon ngayong taong ito. Sasamahan kita, hindi kita iiwan, at bibigyan kita ng kapayapaan. Can you say amen? Yung pagsama ng Panginoon sa atin ngayong taong ito, yun ang ating mararanasan. Yung pagbibigay niya ng kapayapaan, alam niyo yung kapayapaan na hindi lang serenity, kundi it is shalom. It's wholeness. It's healing. It's nothing missing, nothing broken. It's wisdom, it's strength, it's grace. So kapag sinabi ng Panginoon that I will give you peace this year, that means that God will protect you from any sickness, God will cover you from any accident, and God will guide you from any confusion, and wisdom will come upon you in Jesus' name. Sasamahan kita. At sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag niyo na po kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano namin malalaman ang lahat na kami po ang inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. That will be your distinction. The presence of God will be your separation. The presence of God will be seen by the world. The presence of God will make a difference in knowing you. The presence of God will define who you are in this world, in the midst of chaos. The presence of God will make the people say, ano ang nasa iyo at bakit payapa ka ng payapa? Iyon ang presensya ng Panginoon. So sabi niya, Panginoon, kailangan po namin ang iyong presensya. At kung wala yung presensya mo, hindi kami aalis sa lugar na ito. Ano sabi ng Panginoon? Verse 17, sige. Gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Verse 18, kaya't hiniling ni Moises, Yahweh, ipakita po niyo sa akin ang inyong kalwalhatian.
Anong sabi ng Panginoon? Sasambitin mo ang pangalan ko at lahat ng aking kabutihan, lahat ng aking katapatan, lahat ng aking awa, yan ang aking kalwalhatian. At idinideklara ko sa inyo ngayong taong ito, mararanasan niyo ang kalwalhatian ng Panginoon sa bawat pamilya niyo at sa bawat buhay niyo. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi nga sa verse 19, makikita mong lahat ang aking kalwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. At yan ay Yahweh, ang makapangyarihan. Ngayong taong ito, ipaparanas ng Panginoon kung gaano siya kamakapangyarihan sa buhay mo. May mga bagay na kung saan ay matagal mo nang hinihintay. Ang tingin ko ngayong taong ito, inyong mararanasan yung mga bagay na inyong hinihiling sa Panginoon. Can you say amen? Hallelujah. I believe that this year will be the year of God's presence in this church. I believe that this year will be the year of God's promise fulfillment for this year. Anong dapat nating gawin? Ano dapat gawin, mga kapatid? Hebrews chapter 4, verse 14. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus, na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinapahayag. Alam nyo, may nauna na sa atin, nandun siya. Alam nyo bang itong katawang ito na dala-dala ninyo ngayon ay nakatira sa langit. May nagre-represent sa langit. Nung nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus, hindi niya iniwan ang kanyang katawan. Hindi niya iniwan at ang kanyang spirito lang ang pumunta sa presensya ng Diyos. Binuhay pati yung kanyang lupang katawan. Ginawang maluwalhati. Ako, alam niyo sa akin, fascinating yon. Somebody, not angels, nor any heavenly creatures are representing human being, but Jesus. Bakit? Dinala niya yung katawan na ginamit niya nung siya ay pumunta dito sa lupa, yung katawang nasaktan, yung katawang ipinako dun sa krus, yung katawang nagutom, yung katawang na inantok, nakatulog, yung katawang kumakain, yung katawang nagkaroon ng persecution. Binuhay yon ng Diyos Ama. At iniakyat yon ng ating Panginoong Hesus doon sa langit. Para ano? Para sabihin sa inyo, may nakakaramdam ng kung sino man at anuman ang iyong nararamdaman bilang isang mortal na tao, may nakakaramdam at doon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. At hindi mo pwedeng sabihin hindi ka nararamdaman ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin hindi ka naiintindihan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin hindi nyo naman alam ang sitwasyon ko eh. Merong nakakaalam. Verse 15. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pare. Bakit pinakapunong pare? Representative. That's the work of the priests in the Old Testament. He goes to the presence of God, representing the people. The people cannot enter into the temple or tabernacle actually. The high priest will get the offering and will present it before God. That's the high priest. And that's the role of Jesus in heaven. So kapag nagpipray ka, tinanggap ni Jesus, dadalhin niya yon. Ibibigay niya yon sa kamay ng Diyos Ama. At sasabihin niya, i-release natin ang blessing dito. Alam ko kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Mga kapatid, alam ng Panginoong Jesus ang iyong pinagdadaanan at kaya kanyang tulungan. At ang makapangyarihang Diyos ay nangako, sasamahan kita at hindi kita iiwan. Hallelujah! Palapakan po natin na malakas sa Panginoon. May pinakapunong pari tayong marunong makiramay sa ating mga kahinaan.
isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So anong dapat po natin gawin? Verse 16, lumapit tayo ng may katapangan. Nang walang pagdadalawang isip, nang walang kahihiyan, huwag po tayong mangimi at iisipin mo, naririnig kaya ako ng Diyos? O naiintindihan niya kaya yung aking panalangin? O ako katanggap-tanggap sa Kanya? Mga kapatid, ikaw ay hinihintay ng Panginoon sa trono ng biyaya upang tayo ay makatanggap ng Kanyang awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa iyo sa panahon ng pangangailangan. Makakatulong sa iyo sa panahon ng taghirap. Makakatulong sa iyo sa panahon na hindi mo alam kung anong gagawin mo. You have to be anchored into His promise and into His presence. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Just worship Him right now in this place. We worship You. We worship You. We enter into Your presence, Lord. We come boldly into Your presence, God. Oh, hallelujah. Glory to God. Salamat, Panginoon, that You are refreshing Your people and You're inviting Your people. Come. Those of you who are weary and tired and heavily burdened, come unto me and I will give you rest. And I promise you my presence. I promise you my protection. In the name of Jesus, just receive impartation of God over you right now. Banal na Espiritu, kumilos po kayo, Panginoon. Salamat po, salamat po. Salamat po, salamat po, salamat po. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa lugar na ito. Give rest over your people. You love your people in this place. Oh, baby. I release healing over your body in Jesus' name. I rebuke any sickness. And I speak healing over you right now, flowing over your body in Jesus' name. I speak peace over your soul. Those who are in the place of loneliness and depression, I come against that, the stronghold of depression in Jesus' name. The peace of God over your soul, over your spirit and your body. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo sa amin na inyong ipinahayag ang inyong kalooban ngayong oras na ito. May maganda kang plano sa taong 2024 at hindi po namin mamimiss ang planong yan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na nakahanda ang aming pandinig upang pakinggan ang sasabihin ng Espiritu at nakahanda ang aming mga puso upang makatanggap ng pagtuturo. Salamat, Panginoon, sa kapahingahan ng aming kaluluwa at lahat ng kabagatan, Panginoon, ay inyo pong dadalhin. Salamat, Panginoon, sapagkat anuman ang gumagambalat sa amin at mga bagay na nagbibigay sa amin ng confusion, ng anumang disappointments, Panginoon, salamat po. Ngayong gabi,
nire-release mo ang iyong kapayapaan sa bawat anak mo. Tanggapin po natin ang kapayapaan ng Banal na Espiritu ngayon. All will be well, my friend. All will be well. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. We give you praise and we give you honor. In Jesus' name, and everybody will say, Amen and amen and amen.